kahit saan ka magpunta ngayon, ang tanong, uy, sino ba talaga ang magmamana ng mga iniwang propiedad ni Miss Nora Aunor? Oo, naglalaban-laban. Yung dugong malapot, malabnaw na. Palagay ko ba, yung sagot ni Lotlot sa pamamagitan ng kanyang abogado, okay pa yun eh. Pero palagay ko, ang dapat niyang pag-ingatan si Mate. May nagtanong sa akin, wala bang alam si John Rendes tungkol sa kung sino ang magmamana sa magkakapatid? Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, ibinahagi kung sino ang totoong tagapagmana sa ari-arian ni Nora Aunor. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Higit isang linggo na nga ang lumipas matapos ang unang taong anibersaryo sa pagpanaw ni superstar Nora Aunor ay iba't ibang intriga na naman ang naglabasan. Isa nga dito ang pinag-uusapan hanggang ngayon kung sino ang tagapagmana sa kayamanan ni Nora Aunor. Sa latest vlog nga, nagbitira ng kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinahagi sa kanilang programa ang nasabing usapin sa tagapagmana sa kayamanan ni Nora Aunor. Eto na nga po, kahit saan ka magpunta ngayon, ang tanong, uy, sino ba talaga ang magmamana ng mga iniwang propiedad ni Miss Nora Aunor? Bangko, sa palengke, talipapa, social media, kahit saan. Diba, alam naman natin kapag may namamaalam, yung iniwan ng pinag-uusapan, yun ang ulo ng usapan talaga. Yung nawala. Yung nawala. Oo, at saka kung ano yung naiwan. Yes. Diba ganun ang pinagtatalunan? Oo, ganun ang pinagtatalunan. Lalo na, superstar pa itong pumanaw. At ito ang issue ngayon. Ang dami-dami. Hindi lang naman sila. May mas malalaking tao pa nga. Diba? Oo, naglalaban-laban. Yung dugong malapot, malabnaw na. Ay, oo. Pero alam mo, may mga kasabihan, diba? It's not DNA eh. Hindi yung mga dugo na nag-uugnay, kundi yung sino ang naroon nung kailangan kita. Diba ganun yun? Alam mo, dyan talaga magkakaroon ng debatihan. Oo, dyan talaga. Ganun yun. At eto na nga po mga kachika. Palagay ko ba yung sagot ni Lotlot sa pamamagitan ng kanyang abogado, okay pa yun eh. Napaka-legal. Diba? Parang, kumbaga malamya pa kung tutuusin. Parang subtle paliwanag lang. lang. Oo. Pero palagay ko, ang dapat niyang pag-ingatan si Mate. Ay, oo. Ni Ian. Ako din. Parang feeling ko kasi si Matet kaya niyang sabihin ang nararamdaman Ay, niya oo diretso. naman. Kaya niyang manindigan. Yes. At saka si Matit noon kasi ang parang very close din kay Ate Guy noon eh. Na parang Maganda kahit ang card maganda niya ang nun eh. kanilang banding dalawa. Hindi ka talaga kay Lotlot na talagang wala siya talagang Pero nung huli naman, nakita naman natin si Lotlot Oo. nag-birthday. Ang superstar, naroon naman lahat. Yes. Okay, pag-usapan po natin. Kasi nagbabasa ako ng family code. Ay, Di ba talaga yung binabasa mo talaga, family code? Meron akong libro talaga. Pinuhunanan ko yan noon pa. Kasi katulad yung, di ba, ang card na pinanlalaban ni Ian De Leon ay yung siya ang legal na dugo at laman ng kanyang mga magulang. Ang namayapang superstar at si Christopher De Leon, di ba? Kaya ang tawag sa kanya dyan, compulsory heir. Siya talaga ang tagapagmana. Sa legal na usapin, siya talaga. Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay nilinaw nila kung ano ang papel ng mga adopted na anak ni Nora Aunor. Isa nga dito sa binanggit at pinangalanan ni na Christopher Min ay sina Lotlot De Leon at Matet De Leon kung ano ang maging parte nila sa ari-arian ni Nora Aunor. Pero dahil sinabi nga natin, nilatag natin na sa pagkakaalam namin at ng buong showbiz, itong si Lotlot at saka si Matet ay legally adopted, di ba? So ano naman ang tawag sa kanila ngayon? Voluntary heir ang tawag doon. ay, Voluntary heir sa kanilang dalawa. May kabahagi din. Katulad din ng mamanahin ng legal na anak. same. 50%, Equal. 50 din. Equal. Kaya may boses si Matet at si Lotlot. Kung talagang ito ay maglalaban, yung Makakarating palitan sila talaga ng sa ano? kahit sa husgado, may laban yung dalawang babae. Ngayon, si Kiko at saka si Kenneth, hindi ko alam kung legally adopted din sila. Pero sila yung matatawag naman na de facto. Yung de facto, ang ibig Parang sabihin naman nun, kung hindi kasama sa last will and testament, walang
tumama na. Parang tinanggap lang kita bilang ampon ko, ganon. Ay, parang yung kung si Ian, kung bibigyan niya, okay lang. Pag wala, hindi rin. Dahil Okay nga rin. kasi si Ian nga ang sinasabi na tagapamahala. Yes. Diba? Tagapamahala Siya siya. ang CEO. Executor. Executive. Ayun, di ba? Siya talaga Nung mag-distribute. lahat, Oo. kung bibigyan. Pero dapat nasa korte yun. May ano dapat yun. Merong batas ng korte yun. Para mabigyan talaga ng mana itong si Kiko at si Kenneth bilang de facto. Kawawa Kailangan din, no? dumaan sa korte. Kawawa din sila kasi wala silang wala Kung silang... walang last will and testament. Oo, sana diba? naman. Pero kung nandoon naman, meron din sila. Ayun. Ganun. Hindi lang na nahati ang kay hati-hati. Oo. Ngayon, eto, alam ko, di ba, yung mga singers, yung mga artista, merong pinag-aaway-awayan sa ibang bansa. Lalo sa Hollywood, Ay, di ba? oo. Tsaka yung mga sikat na banda, pinag-aawayan yung catalog. Ito yung catalog, yung mga pag-aari niyan, mga musika, pelikula. Musika, pelikula, telebisyon, concert. Kapag ginamit mo sa commercial, yung kanta ni Ate Guy, kasama sa catalog yon. Pag kinuha mo yung pelikula at merong ginamit sa kung ano man, catalog pa rin yon. Sakop ng catalog yon. Kahit sa mga bar. Oo, kasama pala yun sa mga bar. Pag Lahat, ginamit basta ng ginamit mo. yung Hindi kanta. nga ba sa YouTube? Oo, yung copyright Yung natin. question na copyright, di ba? Correct. Yun, yung mga ganong catalog ang tawag doon. Yun yung sigurong nakita ni Ian na, ay, akin dapat ang catalog ng mami ko kasi ako legal na anak. Kasi ito yung catalog na habang buhay mong Ay, pag- Royalty, oo. Habang buhay yan. Parang The Beatles, di ba? yes. Kaya ba Ayan. nag-aaway-aaway, nadidisband ang mga grupo kasi nag-aaway sila si kaninong catalog. Di ba? Ganun yun. Di ba ganun din yung kay Michael Jackson? Di ba parang ibinigay doon sa... Ay, yung kay Michael Jackson, ang nangyari doon, yung catalog ng The Beatles, binili ni Michael Jackson. Tapos yung kay Michael Jackson, nasa mami niya. Sa mami niya, oo. Yun. Alam mo ba sa isang taon kung magkano ang tinatanggap ng mami ni Michael Jackson? $1,000,000. Grabe. Pati mga anak niya, meron din. Grabe. Kaya pinag-aawayan talaga ang catalog. Naalala mo si Yeng Constantino? Oo. Tuwan-tuwa siya, di ba? Akin na po ang catalog ko ngayon. Naku, talagang kayamanan yun ng sino mang celebrity. Ng mga personalidad, yung catalog napakalaga. Dahil nga sa komento ng ilang buzzers ay hindi maiwasan ni Matet Dilion na magbitiw ng matatapang na pahayag laban sa mga buzzers. Ngayon, kung si Ian medyo nakatikim doon sa paliwanag ng abogado ng ate niya, palagay ko kay Matet walang kailangan abogado. Yung salita lang niya na, sino man sa inyo na meron pang sabihin at winalangya daw sila. Sinalbahe kaming apat. Madiin po yan apat. Statement kasi yung 4 5 sila, di Bakit ba? hindi 5? So, ibig sabihin, out dito si Ian. Si Lotlot, si Matet, si Kenneth, si Kiko lang. Hindi pwedeng kayo lang ang salbahe. Dapat salbahe rin ako. Totoo. Diba? Yun ang Yun ang sabi niya sa mga bashers niya, Talagang di ba? lalaban si Matet. kasi naman, doon ba naman sa libingan ng mga bayani? Meron din naman po kasing mga feeling entitled na mga tagahanga na bakit daw nakasimangot yung mga anak ni Matet, ni Mikey Estrada. Bakit daw di man lang kumakaway? Eh, hindi naman po party yung pinuntahan. Pagbibigay-pugay po yun sa puntod ng lola nila. Correct. Kaya nagagalit si Matet. Oo, dapat lang, di ba nga sabi natin, palakpak to kay Matet, dapat minsan talaga binibenga rin talaga yung mga yan. Kailangan talaga. Kaya nga sabi ni Matet, sabi niya sa next occasion daw, hindi na kami before and after na lang. Sabi niya, kaya sa susunod, hindi na kami pupunta dito sa libingan ng mga bayani before na lang or pagkatapos. Tama, umiiwas, tama. Dapat lang yon, ganun yon. Sa dulo nga ng paksa ni na Christopher Min ay binahagi nila ang ilang katanungan kung may personal ba na alam si John Rendes ukol sa naiwang kayamanan ni Nora Honor kung kanino mapunta ang ari-arian ni Nora. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. May nagtanong sa akin, wala bang alam si John Rendes tungkol sa kung sino ang Ay, mamana oo, yun na sa nga. magkakapatid? Ganon. Sabi ko, hindi ko rin alam kasi tahimik siya. Pinaka nakakatakot yung tahimik na tao. At saka di ba nga sabi nga natin, hindi naman to sa dugo lang nasusukat. Oo. Kung sino yung It's nag-stay. not DNA. Oo. Sabi niya, kundi yung presensya ng tao habang nabubuhay pa yung namayapa. Yun na nga sinasabi ko, di ba dapat, itong mga magkapatid, bigyan naman nila
ng si John Rendes na magsalita. Baka may ron kasi sinabi sa kanya si Ate Guy. Di ba bago mamatay? Kasi Pero dapat nasa last will and Oo. testament yun eh. Hindi pwedeng sinabi Hindi pwede lang. yung basta sinabi lang. Pero malay mo, may iniwan na last word. Yun ang hindi Si natin Ate Guy kay alam. John Rendes. Yun ang hindi natin alam. Oo. Di ba naibalita natin, may taga Bicol na nagsabi, Yes. kagalaga, Oo. na yung ibang lupain nakapangalan na kay John Rendes. Oo, at saka sinasabi nga natin, naku, hindi nila pinagkakausap si John Rendes, baka Yun magulat na na lang nga. sila. Baka magulantang sila. Na nasa kanya Meron pa. palang Last word. card na ilalabas na, teka, huwag kayo mag-away-away. Sandali. Oo nga. Magmano muna kayo sa akin. Pero si Lotlot, di ba, sinabi niya na hindi siya interesado. Hindi siya Ay, wala na Hindi siya. siya Mulat-mula naman, Oo, hindi siya nagsalita si umasa. Lotlot tungkol Oo. sa... Pero alam mo, hindi ako naniniwala na ngayon lang itong hidwaan na ito na magkakapatid. Palagay ko, pagkatapos nung lamay at libing. Ayun na. Ako rin. Tingin ko rin, oo. Di ba parang I'm sure. doon pa lang meron ng pinagkatalunan. Oo, kasi doon parang doon nagsimula eh. Kasi si Ian kasi doon sa Lamay medyo hindi nagpapipicture doon sa ano. Lagi lang siya nasa likod. Hindi siya nagsasalita. Kung hindi siya tawagin, hindi siya pumunta Kasi ang nakapokus sa atin noon, nakabor sa atin kay John Kay- Rendes. oo. Na hindi na malapit sa kanila, Yun na pero nga. nandun pa rin, di ba? O, dahil sinabi natin, maaaring ito ay pagkatapos ng lamay at saka ng libing. Ano ang pagtatalunan kung sakali man at nagkaroon? Hindi ba yung mga donasyon, yung mga abuloy? Oo. Kasi siyempre, sino mamamahala? No? Siyempre, isa lang sa kanila. Doon yun, Doon yun ang nagsimula. ika nga, yun ang titis. Doon nagsimula. nagsimula. Bago naging apoy. Doon nag-trigger ang lahat. Oo nga, no? Paano to? Meron yan. Hindi lang pa siguro sila nagsasalita. Pero tama lang na si Ian, siya yung legal, dugo at laman ng kanyang mga magulang. Siya talaga yung compulsory heir. Ano man ang maganap, siya talaga yon. Pero ito naman si Lotlot tsaka si Matet, sila naman yung voluntary heir. De facto naman si Kiko at saka si Kenneth. Pakitingnan nyo po sa family code. At yun ang aking malinaw na nabasa. Maraming salamat Oo, sa kaya- attorney for oo me. nga. Di nga pa pangarap kong maging abogado. Pero, Kaso ako nangyari. po ay naging akusado. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!